So nag-harvest na lang kami ng mga Chinese kangkong namin dito sa aming 12 square meter na plot mga boss. So good morning mga boss. Nag-harvest kami ngayon at ibebenta namin yung may iba pang kain, tapos ipang ibebenta yung ibang mga natira. Maliit lang naman na plot, pang kape-kape lang. Ito in-harvest namin na na putol. Yan, in-harvest namin siya na garab. Yan, putol siya, hindi siya bunot. Yan yung pagkakaiba niya dito. Ito bunot, may ugat pa. Ito naman putol. So sinubukan namin kung anong itsura niya kapag putol, pero parang mas maganda pa yung itsura niya kapag bunot. So nagtira lang kami ng dalawang linya para sa putol, para obserbahan namin kung anong itsura niya kapag putol, kasi nga syempre tutubuan siya. So tinitingnan namin kung mas maganda, may magiging yabong niya kumpara sa tatanim mo siya ulit na buto. Pero kung pang garden, pang kain lang, mas recommended ko sa inyo yung puto lang. Yan. At least hindi nyo na kailangan bumili ulit ng buto. Yan. Pero normally pang commercial ng mga pang volume, pagtatanim kayo ng kangkong o Chinese kangkong or anumang gulay na pang commercial, talagang recommended ay buto. Yan, katulad niyan. Kasi ito binunot namin dahil kapag nag-volume na kami, mas maganda ang magiging, mas matagal ang magiging lifespan niya kapag may ugat pa, lalo na sa mga leafy vegetables. Yan. Kaso hindi lang siya katulad ng mga alugbati saka mga kulitis, na kailangan talbos talaga. Ito, yun yung advantage ng Chinese kangkong, pwede mo siyang bunutin at mas matagal yung lifespan niya kapag may ugat. Pero susubukan namin ngayon ibenta itong mga bunot, hindi yung mga bunot, mga putol. Pero benta pa rin lahat yan, saka pangkain. Let's go.